So, what's up guys? Welcome back sa ating channel. Ngayon po ay February 1st ng 2025. Unang araw ng buwan at tayo ay magra-ride. Kung napapansin nyo sa aking luhuran, makikita nyo ang aking si Dr. Nabuto, si Alex. Sandyan siya. Ayan o, kita siya. So ngayon is ilalabas ko lang siya kasi requirement sa kanya para sa development niya. So kung napapansin nyo kung bakit bakit requirement sa development niya, kasi si Alex kasi ay na-diagnose ng autism. So ang recommended sa amin ng kanyang developmental pedia is therapy, which is 2 times a week, and plus this kailangan siyang ilabas. Actually kahit saan naman basta may ilabas ko lang siya, may motor ko siya, either sa pag magsasakyan kami or magmomotor kami, basta may ilabas ko lang siya. So ito ay ginagawa ko, I think 3 times a week ko siyang nilalabas. Kahit saan lang kami mapunta itong ride na to. Kung papapasit yung mga nakikita nyo, kasama ko nga siya. Kasi kasama sa kanyang development na itong ginagawa namin. Kasi recommended to ng doktor na kailangan ilabas yung bata para masanay siya sa kanyang mga surroundings. Since hindi pa siya masyadong nakakaintindi ng tama at mali. Medyo hindi pa siya nahihirapan pa siya mag-distinguish. So marami kasing klaseng autism, may mga level siya. Sa amin kasi autism spectrum disorder. So ang diagnosis sa kanya is medyo late lang yung kanyang development. So hanggang ngayon hindi pa siya nagsasalita na siya, pero clueless pa kami, hindi namin alam kung ano yung sinasabi niya. Parang siya, naiintindihan lang namin yung sa gestures niya kung ano yung mga gusto niya ipaharating sa amin, pero by means of talking some words is hindi pa rin siya nakaka-express. Na-express niya yung sarili niya kapag magugutom siya, tinuturo niya yung gusto niya, which is naituro sa kanya sa therapy na kailangan i-express din niya para magets din namin kung ano yung mga dapat niyang ipahiwatig sa amin para hindi mahirap. Guys, dito tayo sa Nuvali na, area na Nuvali na to. So pagdating dito sa may sa papasok tayo sa may bandang Nuvali, sa after sa may stoplight, kakaliwa tayo. Kasi tayo ay pupunta sa sa roundabout papuntang Kasili. Doon sa likuran nyo ng Silangan. Pag doon ka sa Silangan, exit ka nang galing, dire-diretso ka lang sa Carmel Town, pa Carmel Ray. Tapos pagdating dito sa mayroong gasolinahan, sa may Jollibee, kakanan ka doon. Then ang labas mo dito rin. Yung mga kasi taga Kalamba doon, pag pumapasok ng Nuvali, dati kasi hindi nakakadaan doon. Dati kasi kailangan mo ng sticker ng Greenfield para makapasok. So since nung inopen na siya sa public, hindi ko alam kung ano yung exact date na inopen siya, nakakadaan na lahat yung pang nanggagaling ka ng Calubang, mabilis nang pumunta dito sa sa Nuvali. Kasi yung parang back doorway papunta dito. Kung galing ka dito, pag magagaling ka ng Balibago Santa Rosa, pwede ka na makapunta ng Calubang kahit hindi ka na dumaan doon sa normal na highway niya.
So dito ka na lang dadaan. So dito sa stoplight na to, kung nakita nyo yung stoplight, kakaliwa tayo dyan, pero inabot tayo ng stop sign. Hyper pa yung nasa likod ko kasi natutuwa siya ngayon kasi nasa labas na naman siya. Napansin namin sa kanya na once na naligo siya, pagkatapos niya maligo, kukuha na siya ng damit na panlakad. So ini-expect niya aalis na naman kami kahit hindi naman. So minsan pinagbibigyan namin siya na talagang aalis siya kung gusto niya umalis. Pero minsan hindi. Pag medyo natatagalan siya, nagigets na niya na hindi pala aalis. So bababa na lang sa garahe, maglalaro na lang siya doon. Then after a while, 30 minutes, siguro 20 to 30 minutes, babalik na naman siya sa amin. Then tatanong kitinan kami kung aalis na. Inaabangan niya talaga. So minsan pinagbibigyan ko na rin kasi naaawa na rin ako kapag papalik-balik siya na nakakala niya kasi na hindi aalis kasi nasanay kasi. So parang naging thing na namin na talagang lumalabas talaga kami kasi kailangan niya. So itong daan na to, ito yung papunta to sa roundabout na papunta sa sa Kasile. So dito tayo, kapag ito yung sinasabi ko na pag gusto mo pumunta ng Canlubang o kaya kung gusto pumunta ng Camel Ray, sa Maya pa, hindi mo na kailangan umikot dun sa may National Highway Pabalibago, Santa Rosa, dadaan po yung Kabuyaw, dadaan mo yung checkpoint, ganyan. Hindi mo na kailangan daanan yun. Pagdaan mo dito, shortcut na to, nandun ka na kaagad sa Canlubang agad. Camel Ray ka na kaagad, ang bilis. Dati talaga yung wala kang choice kundi umikot kasi nga wala ka namang sticker dito. So talagang iikot ka. Ngayon, since binuksan na sa lahat ng motorista, may sticker man na wala, ang dami nang nagtitake ng route na to. Kung gusto mo makapunta ng Canlubang ng mabilis or makapunta ng Nubali ng mabilis, dito ka pupunta. So ngayon dito sa roundabout na to, ito yung pag dumiretso ka dito yung papunta tayo ng Canlubang Country Club, yung way na yon, kasi dun yung Barangay Kasile. Dito kasi since one way naman yung paikot na to, kakanan ka lang. Then sa unang kanto sa roundabout, kakanan ka yung papuntang Canlubang Country Club. Dito, kakanan ka na dito. Yes, dito po. Papansin nyo, medyo madilim na dito. Medyo mabagal lang ang takbo ko rin kasi nga meron kasi akong bitbit na OBR. Meron akong pasahero sa likod ko, kaya chill lang yung takbong pogi lang tayo ngayon. Saka di naman din ako nagmamadali. Kung napapansin naman sa mga videos ko, talagang nahihirapan na rin ako magmadali kasi nga nadala na rin ako. Kasi hindi ko alam kung ma-advance lang ako mag-isip. Kasi may mga times na naisip ko baka may tumawid aso man o hindi. Kaya talagang medyo nag-iingat na rin ako. Itong way na to, ito yung papunta ng Canlubang Country Club. Tapos bago ka makarating doon sa may Country Club, yung sa diretso sa kanya, kakanan tayo sa Barangay Kasile. So guys, malapit na tayo lumiko doon sa papuntang Barangay Kasile. So nandito pa rin tayo sa way na papuntang Canlubang Country Club. A few moments later. So dito na tayo. Kakanan na tayo dito. Ito na yung papuntang Barangay Kasile. Kasile, Tagaytay Road. Na tinatawag din nilang Calamba, Tagaytay Road din. Ito na yung The Mansion House dito sa South. Kung papasin nyo is
Alam ko ang history nito, ito yung pinatayo ni Ferdinand Marcos Sr. Parang regalo niya kay Imelda to eh. Pero ngayon kasi inabandona na siya, kung mapapansin nyo. So ito kasi yung parang ginagawa ng pasyalan ng mga nagbabike dito sa ano, Pakasili. Kasi medyo maganda yung trail dito ng biking. So ngayon medyo rough road nga lang, eh medyo magabok, malikabok siya. Ngayon rough road pa siya eh. Pero paakyat to, medyo maliwanag na naman. LED light, naka LED light, yung street light niya naka LED light ulit. Kasi ito ay bandang ano na to, Barangay Kasili, Cabuyao, Laguna. Kung napapansin nyo, maliwanag na naman siya. Dito tayo sa Cabuyao, Laguna ulit. Galing tayo Calamba, Santa Rosa, dumaan na Calamba, tapos Cabuyao, Laguna naman. Maliwanag din ang daan dito, kaya medyo safe na talaga siya. Dati kasi wala to, napakadilim dito sa lugar na to, nakakatakot din. Pero ngayon yung mga motoristang dumadaan dito, pati yung mga tao is natutuwa na sila kasi aliwanag ng lugar nila. Pero yung sa gilid ng bundok, merong ano, may ganitong daan na maliwanag. So medyo itong daan to ay puro pataas to, kasi paakyat tayo ng Tagaytay na. Ito bali yung pangalawang alternative route na sinasabi ko. Kasi yung una na episode natin is doon tayo sa Snake Road dumaan, which is pananggaling ka ng Parian, Calamba, tapos dadaan naman yung Barangay Mabato, Barangay Bungo, yun yung sa backdoor nya. Tapos ginagawa na rin yung ano, daan, pinapatag na siya pero rough road pa rin, pero meron na siyang tulay, yung tulay, nag-iisang tulay doon. One eternity later. So ngayon nandito na tayo sa Tagaytay ulit. Kasi ito kasi yung ano talagang puntahan ka pag magra-ride ka, dito ka talaga pupunta kasi nga ito yung pinakamalapit sa'yo. Kumbaga kapag kunyari kung nasa norte ka, nasa La Union ka nakatira, so malamang lahat ng ride mo is either sa Pangasinan ka o nasa Baguio ka o nasa Benguet ka, kasi yun yung pinakamalapit sa'yo. So ngayon parang ganun din dito sa south. Kung taga Cabuyao kami, kung taga Santa Rosa ka or taga Calamba ka, ang pinakamabilis na ride na talagang maganda yung weather dito sa Tagaytay. Wow naman! Wow! Wow! Malayo na naman na narating namin ni Alex. Pagagalitan na naman tayo ng kanyang nanay. Di totoo yan. Kaya sabi ko lang doon sa mami niya is malapit lang kami, Calamba lang. Calamba naman talaga, kaso Calamba Tagaytay pala, Calamba Tagaytay Road pala. Kaya ibig ko sabihin. At yung aking pasayro sa likod gising pa rin. Hyper pa rin siya. Siguro nakita niya talaga na malamig, kaya hindi siya makatulog sa lamig. 75 years later. Guys, so mapapansin nyo, nandito tayo, pababa na tayo ng ano, Tagaytay. Hindi na ako dumaan doon sa may ano, sa usual niya na ano, na doon sa mayroong maraming ano na prutas, doon sa entry point talaga sa una. Dito na ako sa may ano na, dumaan na lang ako dito kasi nanggaling ako ng ano pag nanggagaling ka talaga ng People's Park, dito ka talaga dadaan talaga, wala nang iba. Kasi nang umikot pa ako, tapos dito rin ang bagsak ko, so dito na ako dumaan, rekta na lang. So medyo ano, dinadama-dama lang namin ni Alex yung ano, panahon dito. Chill lang kami na sa pagtakbo kasi nga sobrang ano, sobrang lamig niya ngayon. Ang ganda ng ambience niya, ang ganda ng weather. Ito si Papa P. Diyan yung ano masarap ng lapas batchoy doon sa Papa P.
Ito yung sinasabi ko sa inyo na dati wala yung tulay na yan, wala yung daan na to, talagang cut to kasi bangin yung ilalim yan. Ginawa nila ng daan talaga, alternative route, para hindi ka na pumunta doon sa banda na yon. Ito yung dulo na sa Gatsarosa, Tagaytay Road eh. Ngayon ito yung parang alternative way kapag pupunta sa Calamba side. So dito ka dadaan. So ito na yung Santa Rosa, Tagaytay Road na. So medyo dahan-dahan lang ako kasi meron akong kasabay na bata. Nag-iingat din tayo. Kaya minsan yung iba pinipili nilang dumaan sa Kasili para iwas traffic pababa pag dito ka kasi dadaan. Bago ka makarating dito sa PNPA, ang traffic niya sobra. Yung aking pasahero is medyo hyper na siya kasi nalaman niya na pababa na kami. Tanda pa rin itong lugar na to eh. So nandito na tayo sa Silang, Cavite. Natatandaan ng anak ko kung saan kami dumaraan kasi siguro lagi ka siya dinadala dito. Napapansin niya na nakapagpababa na kami is para magiging mapoprostrate na naman siya kasi bakit? Parang alam na isa sa isip niya na kasi na uy, tapos na yung trip, tapos na yung gala namin, pauwi na kami. Nalalaman niya. Pag umiyak na siya na gano'n, parang nararamdaman niya na pauwi na. Pero mga ilang minutes lang naman, ano na rin yan, titigil na rin siya. So tumahimik na rin yung nasa likod ko. Mga minuto lang naman yung frustration niya kapag nalaman niya na pababa na kami or pauwi na. Then after a while, ano na din siya, kakalma na rin siya. Hindi naman permanente na lagi siyang lagi siyang hyper o kaya frustrated pag nagmumotor kami. Mga minutes lang kakalma na siya kasi na siya marami na naman siya nakikita sa paligid niya na na-amaze. Kahit na paulit-ulit na siyang bumabalik dito sa lugar na to, lagi ko siyang pinupunta dito, is bawat ride niya talaga is na-amaze pa rin siya. Nagtataka, tinuturo niya kung yung nakikita niya. Pala pag nakakita siya ng pera yung ganyan, naku, tuwan-tuwa siya. Kasi isa lang ang pinupuntahan niya sa mga pera na yan, yung slide na may mga bola. Kaya lagi ko minsan gawa nun, since nasanay kasi siya na every week talaga ni-require kami ng therapist niya, pati ng doktor niya, na ipasok sa sakit zona kasi mas makakatulong kasi yung sa developmental niya, yung early stage ng autism niya. Talagang pinasok namin sa sakit zona every weekend kami nandun sa Kidzuna. Talagang nag-aalat ako ng budget para doon kasi nga kung kailangan ng bata talaga ng exposure sa mga laro, sa mga bola, mga gano'n, mga playground, inaano ko siya talaga. Hindi ko siya dinedeprive. Gusto ko ibigay sa kanya yun kasi yun ang makakatulong sa kanya eh. Tapos nagpa-check up ulit kami sa doktor niya, medyo sinabi na sa amin na hindi na kailangan mag-Kidzuna, in-stop na, pero choice pa rin namin kung doon pa rin namin siya gusto dalhin. Pero nangyari pa rin na dinadala ko pa rin siya, pero hindi na tulad ng weekly na. Siguro monthly, isang beses na lang. Minsan wala pa nga eh. Pero sa monthly, ang average ko is 2 lang. 2. Kasi kasi sa bahay kasi naboboard na din siya. Wala naman din siya masyadong ginagawa sa bahay. So na rin ako. Gusto ko na rin talaga siya ngayon, Pero ngayon is yung after na magpa-check up, nadagdag na yung pagra-ride. Kasi sabi na rin kasi sa amin na na record na rin talaga na i-ride yung bata, na ilabas. So ngayon mandatory na sa amin every weekend lumalabas kami. Is either nakamotor ako or naka 4 wheels ako, nilalabas ko sila. So guys, dito ko natatapusin yung ating video. Kung nagustuhan niyo itong content na to is pa-like, pa-subscribe or pa-share na rin. Then comment down below kung
ano naman ang lugar na gusto nyo natin puntahan, para sa ganun is mapagbigyan ko naman yung mga subscriber ko kung saan naman kami dadalhin ng ni Mona. Okay? So sa lagi yung tatandaan, sa kalsada chill ride lang, hindi mo na kailangan mga rera. Kasi bakit? Pagdating kasi sa stoplight, doon din tayo magkikita. So peace out guys and goodbye.